Hello guys! Sa mundo ng pickup truck dito sa Pilipinas, talagang mabibilang lang natin sa daliri yung mga competitors like yung Hilux, Navara, Triton, BT50, D-Max, Ranger at yung iba mga Chinese brands. So bagaman may mga ganyan ng iba't ibang mga option, may mga ilang tao pa rin talaga na nag-i-stick sa isang brand na sikat na or proven na, which is yung Toyota. Kaya sa car review episode na to, pag-uusapan natin ang 2023 Toyota Hilux V-Conquest 4x2 manual transmission. Kamusta kaya ito? Deserve kaya ng pickup truck na to na matawag na most popular pickup truck sa buong Pilipinas? At ito na ba yung next pickup na para sa'yo? Masasabi ba natin na worth it ang manual transmission na pickup compared sa mga automatic transmission? Yan at iba pa yung sasagutin natin sa car review episode nito. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So before anything else guys, pag-usapan muna natin yung specs, tech, and features ng sasakyan na to. So under the hood, yung makikita nyo, yan yung Toyota 2G DFTV engine. Ito ay 2.4 liters na diesel engine na turbo, paired sa 6-speed manual transmission itong variant na to. Maximum power na napoproduce nito ay 148 horsepower at around 3,400 RPM. Maximum torque ay 400 Newton meters at around 1,400 to 3,400 RPM. So wide range yung power band ng kanyang torque. Ganon din, ang kanyang steering ay hydraulic power steering. Ang kanyang drivetrain ay 2-wheel drive lang siya, 4x2. So siya ay rear-wheel drive. Fuel capacity ay 80 liters at ang kanyang suspension sa harap ay double wishbone at lip spring naman sa likod. Well, pag-usapan pa natin lahat ng yan mamaya. So by the way guys, sa pricing niya, kung gusto niyong bumili nito, discontinued na kasi ang Hilux V-Conquest ng Toyota. Wala nang ganun ngayon sa 2024. So hanggang G lang and then Conquest variant na. So sa second-hand market, makakakita kayo ng decent na ganitong model for around 750 to 850,000 pesos. Sa tech and safety features naman niya guys, meron siyang hill start assist, meron siyang cruise control, may ABS with EBD, meron siyang tinatawag natin ADAS, yung Advanced Driver Assistance System, meron siyang pre-collision warning, meron din siyang 360 camera, at meron din siyang front and back parking sensors, engine immobilizers, at ISOFIX tethers. Okay, so pag-usapan natin yung harapan niya guys. Yung ganyang look ng Hilux, makikita nyo sa 2023 model and below, para lang yan specific sa mga Conquest variant. So kung gusto mo ng ganyan look ng 2023 Hilux, sa Conquest variant yung kailangan mong kunin. Pero yung 2024 model ng mga Hilux, kahit hindi na Conquest variant, pwedeng ganyan na yung itsura kahit yung E or yung G. So kung titingnan nyo guys mabuti yung kanyang harapan, kitang-kita nyo bubungad sa inyo yung napakaangas at napakalaking grill ng Toyota Hilux. At makikita nyo, hindi siya basta-basta nagbibiro, talagang sporty. May angas yung dating niya kasi ginawa talaga ng Toyota sa part na to na very less lang or very minimal lang yung chrome niya. Kaya naghahari talaga yung pagiging sports look at saka yung angas niya. Meron lang siyang konting dito, chrome lining sa kanyang grill. Kasi makikita nyo, may napakalaki siyang Toyota badging dyan. Nandyan din yung kanyang front camera para sa kanyang full 360 view. At the rest ng kanyang harapan ay full flat black na for added angas. Yung kanyang headlight guys, makikita nyo, yan, full LED yan, LED projector type at may LED daytime running lights din siya. Meron din siyang LED na signal lamps. Sa bandang baba, makikita nyo yung kanyang maliit lang na fog lamps pero yan ay LED rin. At meron din siyang front collision sensor dito. Kaya makikita nyo talagang pinag-isipang mabuti ng Toyota in design language talaga ng mga Hilux Conquest nung time na yan. Sa kanyang side guys, makikita nyo, talagang kamukha pa rin siya ng typical Hilux. Pinagkaiba lang ng Conquest talaga. Dinagdagan nila ng mga added na mga accessories like yung mga fender extender para magmukha siyang malapad. At isa rin napansin ko sa kanya guys, talagang pick-up truck siya kasi ang taas ng ground clearance niya.
279mm to be exact. At yung kanyang wheelbase ay 3085mm at par sa competition. At dahil mataas siya, yung kanyang ground clearance guys, maganda, nilagyan ng Toyota ng built-in na step board para madali yung ingress tsaka egress ng mga pasahero. No, so kung titignan nyo talaga, maganda yung pagkaka-design sa kanya ng Toyota sa gilid. Ngayon let's talk about yung kanyang 18 inches na alloy wheels. Napakaganda ng kulay kasi black lang. Bagay na bagay talaga sa whole team ng Conquest na variant ng Hilux na ito. So 18 inches yan, paired sa 265/60 R18 na gulong. Ang kanyang brake system, disc brake sa harapan at saka drum brake naman sa likuran. Ngayon, tingnan natin yung kanyang side mirror. Yung kanyang side mirror, black din, hindi siya body colored, which is good for me. Tapos meron siyang LED repeaters dito at meron din siyang camera sa side para sa kanyang full 360 view. No? Meron din siyang Hilux badging dyan. Yung kanyang door handles ay body colored talaga yan, pero meron siyang button para sa keyless entry. At sa panapansin natin, meron siyang Conquest na sticker dito sa gilid. Yung mga naunang model ng Hilux na years ay yung Conquest sticker nasa likod. Pero ang ginawa ng Toyota ngayon nasa gilid na siya, which is until now, yan pa rin yung pina-follow nila na design strategy. So overall, no, para talaga siyang buff version ng regular Hilux yung Conquest sa gilid. Okay, so sa likuran niya guys, makikita nyo, no, very simple lang ginawa ng Toyota. Same pa rin naman kamukha ng mga regular Hilux. Pinagkaiba lang, dinagdagan nila ng mga accessories dito like itong mga black cladding sa kanyang pintuan. Tapos yung third brake light niya nandito. Meron siyang Hilux na badging dyan. Nandito yung door opener niya. Nasa baba niya ng konti sa kaliwa yung camera, reverse camera para sa 360 view. Nandyan yung V badging sa kanan at Toyota badging sa kaliwa. Ngayon yung kanyang taillight, ito kakaiba to sa regular Hilux variant nung time niya, no. All LED yan. Tapos meron siyang reverse light dito tsaka yung kanyang signal lamp dyan. Sa bandang baba, makikita nyo meron din siyang reverse parking sensor para pandagdag tulong kapag nagpapark ka kasi medyo mahaba nga naman ito. So wala siyang tailgate assist guys. Pag binuksan niyo yung pintuan niya, medyo may bigat konti. Pero kaya naman. Hindi naman siya to the point na parang mahihirapan ka. So madali pa rin siyang buksan. No, maganda sa kanya yung meron siyang bed liner na plastic. Kaya hindi madadamage yung paint ng body mo kapag ikaw ay maglalagay ng mga cargo. Meron ding 4 na hook strap dyan para kung meron kang kailangan talian na ilalagay mo, magagawa mo pa rin sa kanya. Kaya utilitarian vehicle pa rin talaga ito. Although yung looks niya talagang pogi at maangas, pero hindi pa rin kinalimutan ng Toyota yung number 1 purpose ng pickup. And because of that, meron siyang 1,050 kilograms na maximum payload, which is kagaya din ng ibang mga pickup truck na pangbuhat talaga ng mga cargo. So, yun na talaga yung purpose talaga niya. Pag inangat nyo yung pinto niya guys, medyo magaan na siya kumpara sa medyo mabigat na pagbukas, no? Kaya madali mo siyang isasara. Yan, magaan lang yung kanyang door. So, yun lang yung mapapansin natin sa likuran niya guys. Okay, so let's talk about yung harapan niya guys. No, makikita nyo yung kanyang dashboard made of iba't ibang klase ng plastic, no? Merong soft plastic, merong brush aluminum kuno na plastic, meron din siyang piano black na plastic. Yun nga lang, plastic pa rin siya. Yung mga accent na yan, nakadagdag lang yan ng konting elegance para makita mo pa rin na medyo top of the line Conquest tong dinadrive mo at saka may presyo talaga. Yun nga lang, walang mga leather materials, no? Hindi kagaya ng Fortuner. Which is okay lang kasi yung Fortuner naman much pricey compared dito, no. Ganun din guys, makikita nyo yung kanyang interior, makikita nyo yung black, yung kisame niya black, lahat black sa kanya, no. Kaya which is good, no? Madali siyang i-maintain. Sa bandang gitna, makikita mo yung kanyang 8 inches infotainment display na merong Bluetooth, auxiliary, USB, no, FM, AM, meron din yan. Ang kulang, walang Android Auto, walang Apple CarPlay, which is kinda disappointing kasi 2023 model to guys. Tapos Conquest pa, medyo nagbayad ka, no, medyo top of the line na rin siya. So sana nilagyan na rin kahit wired man lang. Meron siyang mirror link, pero medyo komplikado siya i-install, no, or gawin dito. Sa bandang baba, makikita mo yung kanyang dual zone climate control, no, digital lahat yan. Meron siyang storage dito, cubby hold, nakasya yung mga malalaking phone. Nandiyan USB port, meron siyang 12-volt socket. Dito naman yung kanyang gear shifter na manual transmission. Yung mga driving modes niya, button, eco, tsaka power. Meron lang siyang isang cup holder dyan guys. At medyo malaki yung kanyang glove box.
Ngayon yung kanyang steering wheel guys, hawig na hawig to ng Toyota Fortuner, no, 3-spoke na leather yan, leather. Nandito sa kaliwa yung mga controls para sa audio, sa kanan naman yung para sa trip meter, at sa bandang baba sa likod yung kanyang control para sa cruise control. Ito pala ay tilt and telescopic, which is very good, no, para madali mo makuha yung driving position mo. Yung kanyang gauge cluster guys, ang ganda, no, kasi medyo dinagdagan nila ng konti or medyo nilagyan nila ng design compared sa mga regular na Hilux, no. Gusto ko yung red and blue accent niya, no, ang ganda, no, pati yung mga needle blue rin. All ano pala to, analog gauges guys, ha. Meron siyang tachometer at saka temperature gauge sa kaliwa, sa kanan na speedometer at saka yung kanyang fuel gauge na lahat analog. Sa bandang gitna meron siyang trip computer na nandyan. Malaki rin, enough na enough para makita mo. Sa bandang gilid, nagpapatuloy yung mga black accent niya. Nandun yung switch para sa parking monitors niya. At ganoon din switch para sa 360 view camera niya. Ganoon din lahat ng kanyang window guys ay automatic. Nandito lahat ng switch. At meron din siyang grab handle dito. Upuan niya guys pala ay fabric, no, which is kinda disappointing. Sana ginawa na ring leather, no, conquest variant naman to. May bolstering pero yun nga, fabric lang siya. So siguro sa 4x4 variant I think merong na 2.8, yun yung leather. So yun lang ang mapapansin natin dito sa harapan niya. Okay, so pag-usapan natin ngayon itong second row niya. Sa second row niya guys, simple lang yung pagkaka-design ng Toyota. Walang masyadong quirks and pieces dito, kundi talagang plain and simple lang. Nagustuhan ko sa kanya, meron siyang grab handle para kapag aakit ka, kasi nga mataas yung ground clearance niya. So para sa mga may edad natin na kamag-anak or passengers, madaling sumakay sa kanila. Meron din siyang mga hooks dito sa likod para kung gusto mo maglagay ng mga groceries or something, pwede kang maglagay dyan. Legroom, yan, maluwag, no, maluwag yung kanyang legroom, kaya komportable ka pa rin kahit long drive. Wala nga lang siyang ano guys, no, itong likod niya, wala nga siyang ano, wala siyang mga USB port for charging or kahit ano man, or aircon vents, wala rin. Medyo malaki rin yung kanyang tunnel guys, kaya kung magsasakay ka ng pangatlong tao rito, medyo hindi masyadong komportable. Meron din siyang armrest with dalawang cup holders na naangat or nabababa. Ngayon, yung kanyang sidings dito, black pa rin, makikita nyo. Meron siyang ano, ayan, ambient lighting na blue, which is dagdag aesthetic kapag kagabi. Yung upuan niya may bolstering konti, pero sakto lang. Komportable pa rin naman kahit papano. Headroom yan, no? Meron tayong konting headroom na ganyan. Pwede pa rin. Kaya sa long drive, komportable pa rin kahit papano. Yun nga lang yun. Wala masyadong amenities talaga or entertainment something dito sa likod, which is kind of disappointing kasi Conquest to Toyota, which is tutorials naman talaga minsan si Toyota sa pagiging tipid, no? Kasi alam nila mataas pa rin yung resale value ng Toyota kasi Toyota eh. So anyway, yun lang yung ano, yung mapapansin natin dito sa second row niya. Okay, so pag-usapan natin to guys, yung Toyota Hilux V Conquest na 2023 model, no? So unang mapapansin sa kanya kapag dinrive mo siya, yung engine at transmission response niya mas mabilis compared sa mga automatic. Kasi nga manual transmission, ayan, no? Diin mo lang, tapos kung gusto mo bumilis agad, bilisan mo lang din yung pag-shift ng gear. Ikaw yung may control. Yun yung maganda talaga kapag ka manual transmission eh. Talagang ramdam mo na ikaw yung nasusunod sa power delivery ng sasakyan mo. Kaya okay yung response niya compared sa matic. Wala ring delay kasi nakadepende sa'yo. Ang shifter niya mabilis i-shift, walang masyadong travel yung kamay mo, kaya di siya nakakapagod kahit sa city drive. Clutch, napakalambot. Yun yung gusto ko talaga sa mga Toyota manual transmissions, lalo na sa mga diesels nila. Yung clutch, ang lambot, kahit i-release mo lang ng konti, umaandar, no need sa accelerator pedal. Kaya ang ganda ng ginawa ng Toyota talaga sa mga clutch ng diesels nila. Kaya hindi siya nakaka-stress, hindi siya nakakapagod i-drive kahit maipit ka pa sa traffic. Ngayon, isa sa mga napansin ko talaga sa pickup guys, no, kahit naman ibang brand, no, talagang sa suspension medyo mahina sila kapag ka hindi ka puno, no. Gusto kasi ng mga pickup puno eh. Kaya kapag ka wala kang laman sa mga ganito, medyo ramdam mo talaga yung tak-tak. Every bits and pieces ng kalsada, ramdam mo, maaalog ka talaga, no, which is kailangan yun kasi sa mga pickup malaki yung maximum payload nito eh, 1,050 kg. So kailangan talaga pretty stiff yung suspension na meron to para makarga niya yung mga ganong kabibigat na cargo. Kaya kinda expected mo na yun. Yung iba talaga like yung Ford
na Raptor tsaka yung Navara na Nissan, malambot yung suspension nila compared dito. Pero ito yon, medyo matagtag siya. Sa steering, napakaganda ng steering talaga ng Toyota, ng Hilux, kasi malambot, no? Pero kapag ka medyo matulin na, kahit hydraulic siya, medyo nag-i-stiff ng konti. So safety feature pa rin yun, ano? Ganun din, dahil nga malapad siya, kapag mag-lane changes ka, kahit medyo sudden, yan, no? Kayang-kaya mong i-accommodate kahit medyo mabilis yung takbo mo. Medyo may tiwala ka sa kanya na hindi ka mababangga o matutumba, out of control basta-basta kapag nag-lane change ka. So okay yun, ano? Ngayon yung braking naman niya, guys, yan, no? Pansinin nyo, ang lakas ng preno niya, konting-konti lang yung tapak ko sa kanya, kumakagat na, which is pretty good kasi drum brake yung likod, no? Pero ang lakas pa rin ng preno niya, yan, no? Kaya gamit na gamit natin. Fuel consumption, guys, fuel consumption niya sa city drive, nakakapag-produce to ng 10 to 12 kilometers per liter, which is pretty good, no, given na traffic. Tipid siya kasi manual transmission compared sa matic. Sa highway, kaya nito mag-produce ng 16 to 18 kilometers per liter, depende na lang sa tapak mo, no, kung gaano ka bigat yung paa mo sa accelerator pedal. Pero yung mga numbers na yan, guys, very ano na yan, very spectacular na yan para sa ganito kabigat na pickup. Okay, let's talk about NVH levels, yung noise, vibration, and harshness. Sa engine noise niya, guys, pagka wala pang 2000 RPM, medyo tahimik. Pero kapag yan, medyo 2000 RPM mo na siya, nagsisimula mo nang marinig sa cabin yung engine noise. Yung tire and road noise, medyo minimal lang. Yun yung napansin ko sa kanya, lalo sa ganitong klase ng kalsada. Usually sa ibang sasakyan, rinig na rinig mo na yan sa loob. Pero sa kanya, kinikip niya sa minimum yung noise ng tire at saka road, which is pretty good, ano? Hindi mai-stress yung tenga mo kapag kamagay itong kalsada yung dinadrive mo, no? Ngayon, testingin natin, guys, yung kanyang power mode, ano? Yamang medyo maluwag dito. Hindi mo na kailangan huminto dito. Pinutin mo lang yung power. Yan, naka-power tayo, Ayun, medyo may delay siya, guys, no? Lalo kapag 2000 RPM pataas pa, lumalabas yung power sa power mode. Pero once na lumabas na siya, malakas din, ididikit ka rin niya sa upuan mo. Kaya andun pa rin yung pagka-power mode niya. Yun nga lang may delay, no? Kung nakadrive na kayo ng Toyota Innova na 2.8, mas mag-enjoy kayo ron. Mas lumalabas agad yung power niya compared dito. Siguro dahil kasi mas mabigat to, no? Pero ayun yung napansin ko sa kanya, no? Overall, satisfied naman ako driving siya, guys, no? Mag-enjoy ka pa rin, lalo na manual transmission siya. Tsaka ayun, matulin pa rin naman given na 2.4 liters to, tsaka medyo mabigat. So ayun lang, yung napansin ko while driving this car, guys. Okay, so nakita na natin lahat ng pwede natin makita sa 2023 Toyota Hilux V-Conquest manual transmission variant na ito. So ano yung thoughts ko sa kanya? Mare-recommend ko siya sa inyo, guys, kung gusto nyo yung mapormang pickup, simple lang, no, wala masyadong tech features, gusto niya ng reliable, mabilis, malakas sumatak, at talagang pang matagalang sasakyan, ito yung mare-recommend ko sa inyo. Pero kung kayo yung klase ng tao na gusto mag-explore ng mga bagong features, gusto maraming tech and safety features na makuha sa presyo na babayaran niya, I would suggest explore nyo pa yung ibang mga brands like yung Mitsubishi, Nissan, or maging yung Ford. Marami kasi tech features sila na nilalagay sa at the same price range ng Toyota Hilux Conquest. Kasi to be honest, talagang masasabi ko na tinipid talaga to ng Toyota when it comes to that division. Kasi binabayaran mo sa kanya yung brand, yung reliability, subok na pagiging brand ng Toyota, lalo na sa mga pickup truck kung pang matagalan mo talaga siyang gagamitin. So yun yung thoughts ko about sa kanya. So when it comes sa manual transmission, I would suggest kung mahilig ka sa manual transmission talaga, yun talaga yung gustong-gusto mo, get the manual transmission variant, mag-e-enjoy ka. Pero kung ikaw naman yung tao talaga na gusto mo lang mag-drive, gusto mo lang gamitin yung sasakyan mo, stop and go, I would suggest stick ka na lang sa automatic. Mas tipid nga lang sa fuel consumption ang manual transmission variant nito. So yun lang, yung overall thoughts ko dito sa 2023 Toyota Hilux V-Conquest manual transmission na nireview natin. So kung meron akong hindi nasabi or meron ka pang mga gustong sabihin din, comment down below. Gusto ko rin mabasa yung mga thoughts ninyo about this
car. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, click mo na may like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!